Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang matandang lalaking kilala bilang Mang Jose. Araw-araw siyang naglalako ng pinakamasarap na inihaw na mais sa buong bayan. Malutong, matamis, at may sikretong timpla na hindi matutularan kahit ng pinakamagaling na tindera sa palengke. Ngunit sa kabila ng kanyang mabait na anyo at simpleng pamumuhay, may malalim na lihim si Mang Jose. 20 taon na ang nakalipas, isang gabi ng dilim at bagyo, nang ang buong pamilya niya, ang kanyang asawa at 2 anak, ay pinatay at kinain ng mga aswang. Hindi lang basta mga aswang, kundi ang pinakamatandang angkan ng mga nilalang ng gabi sa Capiz, ang angkan ng De La Sombra. Isinumpa ni Mang Jose na maghihiganti. Ngunit hindi siya nagmadali, gumugol siya ng mga taon sa pag-aaral ng kulam, anteng-anteng, at pangontra, naglakbay sa Visayas at Mindanao upang matutunan ang mga lihim ng mga babaylan at mangkukulam. Nang siya'y handa na, bumalik siya sa kanyang bayan, bilang isang tindero ng mais, isang tahimik na tagamasid sa mundo ng mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang nagbebenta si Mang Jose sa gilid ng sementeryo, isang kilalang tagpuan ng mga aswang, nakaramdam siya ng kilabot. Sumipol ang malamig na hangin, at sa kanyang harapan, lumapit ang isang binatang tila gutom na gutom. Mais po, sabi nito, pero ang mga matay namumula, at sa kanyang likod, tila may nakaumbok na pakpak. Hindi tumugon si Mang Jose. Inabot niya ang mais, isang mais na pinahiran ng langis ng niyog na may banal na abo ng isang pari. Pagkakagat ng nilalang, nagsimulang mangisay ito at nagliyab ang katawan. Aswang ka, bulong ni Mang Jose. Isa ka sa mga De La Sombra. Nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Dumating ang anihan, panahon ng pista sa bayan. Ngunit sa ilalim ng kasiyahan, may isang lihim na selebrasyon, ang itim na pista, isang okultong pagtitipon ng mga aswang upang magtipon, magsalin ng dugo, at magtalaga ng bagong pinuno. Alam ito ni Mang Jose. Gamit ang kanyang mga espadang gawa sa kahoy ng punong sagrado, bawang na may basbas, at ang kanyang sibat na may dulo ng buto ng tikbalang, siya'y naglunsad ng isang tahimik ngunit madugong paglusob. Isa-isa niyang pinaslang ang mga miyembro ng angkan. Ang ilan ay nakatago sa anyong matanda, bata, o pari. Lahat sila, tiniktikan ni Mang Jose sa loob ng maraming taon. Ang pinuno ng angkan, si Don Feliciano de la Sombra, ay isang dambuhalang aswang na may pakpak ng paniki at balat na bakal. Sa huling gabi ng pista, hinarap siya ni Mang Jose sa gitna ng kakahuyan. Nagtagisan sila ng lakas, mga koko laban sa sibat, apoy laban sa sagradong abo. Nasugatan si Mang Jose, ngunit sa huli, tinusok niya ang puso ni Don Feliciano gamit ang tinipak na pakwan na may dasal ng isang patay na albularyo, isang huling anteng-anteng. Naglaho si Don Feliciano sa ulap ng usok, kasabay ng hiyaw ng kanyang mga alagad. Umaga na, tahimik ang bayan, wala nang banta sa gabi. Bumalik si Mang Jose sa kanyang pwesto. May dalang bagong paninda, mga mais pa rin, tulad ng dati. Ngunit sa kanyang bulsa, nakaipit ang isang itim na kwintas, ang huling alaala ng angkan ng De La Sombra. Gutom ka na ba, I hope? Tanong niya sa batang lumapit. Opo, sagot ng bata. Inabot ni Mang Jose ang mais. Sa ilalim ng araw, ngumiti siya. Hindi lahat ng halimaw ay mukhang halimaw. At hindi lahat ng tindero ay ordinaryo.